What's up mga talentado? Simulan natin ang video sa pagmamarinade ng ating main ingredients, ang fish fillet. So for this video ay magluluto tayo ng fish fillet 3 ways. Ito ay sweet and sour fish, fish with tausi sauce, at saka fish and chips. So umpisahan natin sa pagmamarinade ng ating fish fillet. Iniwan na natin yan ng tamang sukat, bite size. Lagyan natin ng paminta, asin, MSG, harina, at saka isang pirasong itlog. So bali 1 kilo yan. And then haluin nating maigi hanggang sa ma-distribute yung ating mga ingredients doon sa ating fish fillet para kumapit. At minarinate ko nga pala ito ng 1 day before nating iluto ang ating dishes para kapit na kapit yung ating marinade. At haluin lang natin mabuti. Several days later. Ngayon naman ay prepare natin ang ating mga ingredients na gagamitin. So, para sa sweet and sour fish, kailangan natin ng sibuyas, pineapple chunks, at bell pepper. Isang red bell pepper at isang green bell pepper. Ketchup, suka, paminta syempre, patis, pampalasa, at hiwain na natin ang ating mga gulay. So yung sibuyas natin is cube cut. Iniwa lang natin sa 4 na parte at pinaghiwa-hiwalay natin yung kanyang mga layers. So yung ating bell pepper ay triangle ang ating hiwa dito. Same siya sa red bell pepper. At para naman sa ating fish with tausi, spring onion, at saka onion leeks. So, hiwain natin siya ng diagonal, yung onion leeks. Yung spring onion natin, mga 1 inch ang haba. At itong onion leeks ay slice natin ng pa-diagonal. Bali, ito yung magsisilbing garnishing natin. So, kailangan natin ng tokwa. Hiwain natin ng maliliit. So, isang tokwa, hiniwa ko sa 4 na bahagi. At hiniwa ko ulit pa-cross. Kailangan din natin dito ng carrots. Konti lang. Maliit lang na carrots. Tapos, hiwain natin siya ng strips. Ito naman ang gagamitin natin sa fish and chips. 2 pirasong patatas. Hiwain nyo ng pinakamanipis na kaya nyo. So, ganyan. And then, ibabad natin siya sa tubig. Lagyan natin ng konting asin para may lasa. And then, set aside natin. Mag-iwa rin tayo ng garlic para sa ating dip. At panggisa-gisa na rin. So, pinuhin lang nating maigi. para hindi magbutil-butil do sa ating dip.
ang gagawin natin yung dip. Gamit tayo ng mayonnaise, ketchup, and garlic powder. Lagyan din natin ng paminta. At halu-haluin. And pipigaan natin siya ng konting lemon. Mga 1 teaspoon lang na lemon. Lemon juice. And then mix. At timplahan natin ng konting asin kung kinakailangan. Para pambalanse sa ating dip. Ngayon naman, magpapainit na tayo ng kawali dahil magpiprito na tayo. So siguraduhin lang mainit yung ating mantika. At habang nagpapainit tayo ng mantika, gagawa tayo ng breading para sa ating fish fillet. So, paghalo-haloin lang, harina, cornstarch, pamintang durog, asin, at saka crispy fry. So, mix nating mabuti hanggang sa ma-incorporate na ang lahat. At ngayon mainit na ang mantika, prituhin na natin ang ating patatas. Ito yung magiging chips natin para sa ating fish and chips. So wag nyo lang masyadong i-crowded yung pagpiprito para mas maganda yung kalabasan ng ating piniprito. So kapag malutong na, hanguin na at iset aside. Ngayon naman ang tokwa para sa ating fish with tausi sauce. Kapag golden brown na siya, pwede na siyang hanguin at iset aside din. Ngayon naman magpiprito tayo ng ating fish fillet. So dito gumamit ako ng mantika na used na. Ito ay pinagprituhan ng lechon kawali. So ito gagamitin natin kasi may lasa na to. Mas masarap siya para sa ating fish fillet. And siguraduhin yung mainit na mainit yung mantika nyo bago nyo i-drop yung ating fish fillet. Kasi kapag malamig pa yung mantika nyo at nilagay nyo na yung fish fillet, i-absorb lang niya yung mantika at hindi siya magiging crispy. Ayan, baligtarin nyo para maluto yung kabilang side. And kapag golden brown ng ganyan, pwede nang hanguin yan. Kapag both side ay golden brown na. So, ito yung magsisilbing main ingredients ng ating mga dishes ngayon. Ang ating fish fillet. Ngayon naman magigisa na tayo. Unahin natin ang ating sweet and sour fish fillet. Painit ng mantika, bawang, sibuyas. Igisa lang. And then isunod na natin ang sibuyas, bell pepper
at ang ating pineapple chunk. So sabay-sabay na siya. Haluin lang. At huwag nyo masyadong i-overcook. So lagyan natin ng suka at saka ng ketchup. So tansyameter ulit tayo dito, guys. Yan ay depende sa dami ng inyong lulutuin. At saka syempre depende sa inyong panlasa, sa inyong panimpla. So yung maliit lang na sachet ng ketchup ang ginamit ko rito. Mga 1/4 cup ng suka. And then mix natin. Yan ang magsisilbing sweet and sour sauce natin. At yung juice ng ating pineapple chunk ay sinama ko na rin. So hayaan lang kumulo. Lagay tayo paminta at patis. Pangbalanse sa ating sweet and sour. At mas malinamnam ang patis. Then, lagyan natin ng sugar. Depende yan sa tamis na gusto nyong ma-achieve. So, syempre, titikman natin para alam natin kung saan tayo magdadagdag. At konti-konti lang ang paglalagay para masigurado natin na hindi tayo susobra. Dahil mas madaling magdagdag at kesa magbawas. So, laputan natin siya. Lagyan natin ng slurry. Cornstarch and water mixture lang yan. At hayaan natin siyang kumulo. Ngayon maglagay kayo ng slurry. Depende sa lapot na gusto ninyo. Hayaan natin kumulo. At okay na yan. Ngayon naman ay gagawin natin ang ating fish with tausi. So ganun din, mag-gisa tayo ng bawang, sibuyas, at ilagay ang ating carrots at tofu or tokwa. Lagyan natin ng oyster sauce. At 1 tablespoon ng soy sauce. And then, lagay na natin yung ating black beans o yung tausi. Lagyan natin ng tubig. Guys, hugasan nyo palang mabuti yung tausi bago nyo ilagay dahil napakaalat nun. Ngayon naman, timplahan natin ng sugar para kontrahin yung alat at maging manamis-namis yung ating sauce. Then, lagay tayo ng slurry. Cornstarch mixture lang yan. Yung cornstarch, dilute nyo sa tubig. And hayaan lang kumulo at siguraduhin luto yung ating cornstarch. Sa pagpapalapot ng sauce, dapat kumakapit na yung sauce nyo sa sandok or sa kutsara. Yun ang ideal na lapot ng sauce. So, hayaan natin siyang kumulo at maglagay tayo ng ating garnishing, spring onion at yung ating onion leeks. And then, hayaan lang natin kumulo para maluto yung cornstarch. And okay na siya. Ngayon naman ay magpa-plating na tayo. So yung sauce natin, ilalagay lang natin sa ibabaw ng ating fish fillet. Ayan na siya, ang ating fish fillet with tausi.
Lagyan natin ng garnishing. Ngayon naman yung ating sweet and sour fish fillet. At ito na ang ating fish with tausi. Ang ating sweet and sour fish fillet. At ang ating fish and chips. Ito yung mga simpleng ingredients lang at mabilis lutuin. At para ka na rin kumain sa isang restaurant. Sosyalin, di ba? Pati mga bata magugustuhan yan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Magluto na rin kayo. Paalam!